Lilipat naman tayo papunta sa ibang parte ng kuweba habang makikita natin ang isang assassin na nagpapalabas ng skill gamit ng kanyang sandatang pana. Na siyang kaagad na nakarating papunta kay Jack subalit nagawa niya itong maiwasan sa pamamagitan ng mabilis na pagtalon nito kaya siya ay nasudsud sa lupa. Ngunit kahit na ganoon ay mayroon pang pinakawalan na isa pang pag-atake ang assassin na siyang nakarating malapit sa kanyang kinaroroonan. Subalit bago pa man ito tuluyang tumama papunta kay Jack ay mapapansin natin ang mabilis na paglitaw na isang bala para ito'y masira. Ang pangyayari ay hindi mapaniwalaan ng assassin kaya siya ay nagulat dito. Nang bigla na lang mayroong isang baril ang sumulpot at kaagad na nagpaputok ng maraming beses sa assassin, bagamat hindi ito tumama dahil mabilis na nakaatras papalayo ang tagasunod papalayo dito. Habang ito ay nangyayari ay makikita naman natin ang biglang pagsulpot ng paa sa harapan ni Jack. Ito ay si Miner na hawak-hawak ang kanyang mga baril at inaangat nito ang isa habang pinagsasabihan nito si Jack na isang duwag at ayusin nito ang kanyang sarili dahil kinakailangan pa nitong makita ang kanyang ama. Subalit dahil sa tindi ng takot sa mga pangyayari ay kaagad lang na tumakbo si Jack para tumakas kaya ito'y ipinagtaka ng husto ni Miner dahil dapat silang kumilos ng sabay. At dahil wala ang kanyang atensyon ay nakita ng mga assassin itong pagkakataon para mabilis siyang sugurin at tapusin. Gayunpaman, napabuntong hininga na lang si Miner habang nagsasabi na walang umaayon sa kanyang mga gusto. Maya't-maya pa ay makikita natin si Jack na hinihingal ng husto dahil sa kanyang mabilis na pagtakbo para makatakas. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil nagawa nitong mapansin ang exit gate sa malayo. Sa tuwa ay kaagad siyang nagmadali papunta rito, subalit bigla na lang siyang natisod dahil sa isang malaking bato kung saan nawala siya sa pagkakabalanse na kaagad nitong ikinatumba kaya siya ay nasudsod ng napakalakas sa lupa. Nang siya ay mahinto ay pansin naman nito ang pagkahulog ng isang kulay gintong potion galing sa loob ng kanyang damit kaya dali-dali niya itong kinuha. At nang ito ay kanyang malinaw na nakita, naalala niya ito noong ibinibigay ito sa kanya ng kanyang ama. Hindi niya naman ito matanggap dahil ito ay isang bagay na napakahalaga. Subalit sinabihan siya ng kanyang ama na si Goldrich na ito ay kanyang tanggapin dahil nakakasigurado siya na mapapakinabangan niya ito. Gayunpaman kahit na nagpapasalamat si Jack dito ay isinaad niya na hindi niya ito kailangan. Ngunit nagsabi ang kanyang ama na bilang party leader ng kanilang grupo, kailangan itong maghanda sa pinakamasamang maaaring mangyari para masigurado nito na makabalik ng nabubuhay ang kanyang mga miyembro. Dagdag pa ni Goldrich habang nagpapalabas ng tuwa sa kanyang mukha na ganito dapat ang asal ng isang tunay na pinuno. Bumalik naman bigla ang eksena sa kasalukuyan habang naiinis na sinasabi ni Jack na mali ang kanyang ama. Ito ay dahil wala siyang karapatan para maging isang leader dahil sa kanyang pagiging isang duwag, iniwan nito na mamatay ang kanyang mga kasamahan. Dagdag pa nito habang siya ay nasa malapit ng exit gate, na ito ay tunay na hindi niya magagawa kahit na gamitin pa nito ang potion. Pumunta naman tayo kay Miner habang siya ay sinusugod ng mga assassin kaya walang pag-aalinlangan nitong pinagbabaril. Sapagkat hindi niya ito nagagawang matamaan kaya habang siya ay napapaatras ay pag-alit nitong nasabi na sila ay mga nakakainis na maliliit na ipis. Nang bigla na lang siyang tumama sa malaking haligi na gawa sa bato kaya siya ay natigil. At dito ay ang paglabas ng isang paa sa itaas ng kanyang kinaroroonan. Ito ay pagmamayari ni Murja na kaagad na tumalon papunta sa ibaba para sipain si Miner subalit hindi siya nito nagawang matamaan. Kasunod nito ay ang paggalaw ni Murja ng kanyang kadena na napapalibutan ng kulay berdeng aura habang naiinis sa tinagurian niyang mga tangang assassin dahil hindi man lang nila magawang mapatay ang isang babae. Ang paggalaw nito ng kanyang kadena ay naging dahilan ng paggalaw ng bola nito na gawa sa bakal para atakihin si Miner, ngunit ito ay tumama lamang sa haligi dahil nagawa niya itong maiwasan sa pamamagitan ng pagyuko ng kanyang katawan. At dahil ito ay isang pagkakataon para siya ay makapag-counter, kaagad na nagpalabas si Miner ng pag-atake gamit ng kanyang baril habang nagtatanong sa kuba kung mapapatay din ba nito ang isang babae. Makalipas ng ilang sandali ay makikita natin ang paglabas ng isang malaking bala dahil sa ipinalabas na skill ni Miner na siyang kaagad na nakaabot papunta kay Murja. Nang bigla na lang din itong mayroong ginamit na skill na siyang nagpalabas ng isang kulay berdeng marka ng bungo. Na siyang ikinagulat ni Miner kaya naagaw ang kanyang atensyon, ito ay dahil sa ipinalabas na kapangyarihan ng kuba. Ang ginawa nitong napakalakas na pag-atake gamit ng kanyang skill ay bigla na lang naibalik sa kanya. Na siya namang hindi niya inaasahan kaya ito ay tumama sa kanya at naging dahilan ng pagtalsik nito pabalik. Hindi makapaniwala sa pangyayari,
habang nasusuka siya ng dugo ay natanong niya kung ano ang nangyari. Nagsalita naman itong si Murja na hindi niya sinasadya na takutin si Minor. Gayunpaman nang makakuha si Minor ng pagkakataon ay kaagad siyang muling nagpalabas ng isang pag-atake habang pag-alit na nagsasabi na ito'y manahimik. Subalit habang nakikita natin na paparating ang pag-atake nito kay Murja, muli nitong ginamit ang kanyang skill na siyang naging dahilan ng muling pagbalik ng bala ni Minor kaya natamaan siya sa kanyang hita. At dahil sa kanyang mga natamong sugat ay nasuka siya ng dugo. Kaya habang patuloy na ipinapalabas ni Murja ang kanyang skill ay nanghingi ito ng kapatawaran para dito dahil mukhang si Minor ay nagulat ng husto. At habang inaapakan nito ng isa niyang paa ang isang bola na gawa sa bakal habang ang isa naman ay bumukas at nagpalabas nitong marka. Natanong niya kay Minor kung ano ang pakiramdam na direktang matanggap ang kanyang mga sariling pag-atake. Nagtataka sa sinabi nito, naiinis na natanong ni Minor kung ano ang pinagsasabi nito patungkol sa sarili niyang pag-atake. Ipinaliwanag ni Murja na ito ay ang skill na tinatawag na deflect, at ito ay kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya kaya kahit na walang tigil siyang aatakihin ng babae gamit ng kanyang buong lakas ay siya lamang ang masasaktan dito. Dagdag pa nito na habang mayroon siya nitong skill na tinatawag na deflect, wala nang may magagawa ang babae. Gayunpaman hindi ito alintana ni Minor at nagpatuloy lang siya na lagyan ng kanyang aura ang kanyang baril habang nagsasabi na ang skill na ito ay wala. Nang bigla na lang siyang napuno ng pagkabahala dahil sa pagkaubos ng kanyang mana. Ang tagpong ito ay naging pagkakataon ng kubang babae kaya kaagad nitong inatake si Minor gamit ng kanyang sandatang bola na gawa sa bakal habang nagsasabi na ito ay nakakabagot dahil hanggang dito na lamang ang kanyang kalaban. Ang malakas nitong pag-atake ay naging dahilan naman ng napakalakas na pagbangga ni Minor sa pader ng kuweba, kung saan ngayon ay makikita natin siya na nawalan ng malay. Nauunawaan na ito na ang kanilang oportunidad upang siya ay patayin. Kaagad na nag-utos si Murja sa mga tauhan niyang assassin na tapusin si Minor kaya mabilis ang mga itong sumugod. Kaya nang magkaroon ng mga ito ng sapat na distansya ay kaagad ang isang assassin na nagpakawala ng kanyang skill na siyang tumama at nagpatalsik ng dugo. Subalit ang tagpo ay ikinagulat ng kubang babae. Ito ay dahil ang mga tumalsik na dugo ay hindi nanggaling sa babaeng adventurer kundi kay Jack na bumalik at bigla na lang sinangga ang napakalakas na pag-atake. At dahil sa kanyang muling pagsulpot na tanong ni Murja sa kanya kung ano ang ginagawa niya dito dahil inaakala niya na iniwan na nito ang kanyang mga kasama para tumakas. Pagalit naman siyang sinagot ni Jack na inaamin niya na hindi niya nagawang maprotektahan ang kanyang mga party members at wala siyang sapat na kakayahan. Subalit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay bigla na lang lumitaw ang isang tagasunod na assassin sa kanyang harapan at sinaksak siya gamit ng daladala nitong espada. At habang tumatalsik ang dugo ng matabang lalaki dahil sa patuloy niyang pagdiin ng kanyang sandata ay pinagsabihan niya ito na siya ay isang tanga dahil alam nito na wala siyang kakayahan pero bumalik pa rin siya dito para mamatay. Sapagkat makikita natin ang paghawak ni Jack sa kanyang espada gamit ng nagliliwanag na kamay nito at nagsasabi na hindi rin ito alam ang kanyang ginagawa pero mayroon siyang alam na isang bagay. Na siyang ikinabigla ni Murja kaya natuon ng pansin ito sa matabang lalaki. Ito ay dahil bigla na lang ni Jack na naputol ang espada at napuno ang kanyang buong katawan ng kulay gintong aura habang nagsasabi na para magawa niyang magbago ay kailangan niya itong harapin ng harapan, na siyang ikinabahala naman ng assassin dahil nakakasigurado siya na sinaksak nito ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Ngunit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi, gamit ng putol na bahagi ng espada ay kaagad ni Jack na itinusok ang bagay sa mata ng assassin. Hindi lubos maisip ang mga pangyayari. Natanong ng isang assassin kung itinatago lang ba nito ang kanyang tunay na lakas habang natanong naman ng isa kung papaano pa siyang nakakatayo sa kanyang sitwasyon, gayunpaman pinagsabihan sila ni Murja na sila ay mga tanga. Ito ay dahil ang lakas nito ay nanggagaling sa item na tinatawag na Extreme Gold. Ito ay isang legendary potion na lubos na magdadagdag ng HP at mana sa taong gumamit nito sa loob ng 30 minuto. Hindi naman inaasahan ni Murja na mayroong sila ng ganitong klaseng item dahil nakalimutan niya kung gaano kayaman ang Goldrich Merchant Union, sapagkat nagpatuloy lang ang mga assassin sa pag-atake sa matabang lalaki. Ngunit kahit na nakakakuha si Jack ng napakaraming sugat sa kanilang walang tigil na pagsalakay, nagagawa pa din itong makapag-counter. Kaya dahil dito hindi rin makapaniwala ang mga assassin dahil patuloy pa itong nagagawang makalaban. Gayunpaman nasabi ni Murja kahit pa na nagagawa nitong matiis ang maraming bilang ng mga atake,
ang kanyang kakayahan at abilidad ay nananatili pa rin gaya ng dati kung saan ngayon ay napapagod na siya ng husto at pinipilit na lang na makatayo. Naririnig itong sinabi ng Kuba, sinagot ito ni Jack habang hawak-hawak ang kanyang espada na alam niyang hindi karapat-dapat sa kanya ang ganitong item. Napapansin ang kanyang mabilis na paghina, nagmamadali siyang sinugod ng mga asasin para siya ay tapusin. Nang bigla na lang nagpalabas ng masamang ngiti si Jack at isinaad na ito ang dahilan kung bakit siya nag-ingat sa pagpusta. Kasunod nito ay makikita natin ang pagpapalabas ng skill na tinatawag na Magnum Shot. Na siyang kaagad na tumama sa mga sumusugod na mga asasin kaya nagawang mabutas ang kanilang mga katawan. Sa tabi ay mapapansin natin si Miner habang hawak-hawak itong kulay gintong potion at nagsasabi na humahanga siya kay Jack. Dagdag pa nito habang itinututok ang kanyang nagpapalabas ng matinding kulay gintong aura na baril at angat-angat ang mamahaling potion, na ngayon ay baliktarin nila ang laban. Na may tuwa namang pinasang-ayunan ni Jack dahil naniniwala siya sa kanya at nakakasigurado siyang mayroon siyang bagay na magagawa gamit ng potion. Hindi alintana ang mga bagay-bagay, kaagad na sumugod ang mga natitirang assassin kaya sinubukan silang pigilan ng kubang babae. Sapagkat bigla na lang natigil ang isa sa kanila dahil natamaan siya ng walang laman na bote ng potion, kung saan habang nagkalat ang sirang piraso ng potion sa kanyang harapan ay nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang ibang bagay na napapansin. Ito ay dahil sa bigla na lang ipinalabas ni Miner na kanyang skill na siyang nagpakawala ng isang napakalaking bala papunta sa mga tagasunod. Pabalik kay Miner habang angat-angat niya ang kanyang baril na nagtitipon ngayon ng kanyang kapangyarihan, may seryosong mukha niyang nasabi na ito ay ang Young Master na kanilang sinusubukang patayin kaya wag nila itong maliitin. Pabalik sa mga assassin ay mapapansin natin ang pagpapatuloy ng dambuhalang bala na siyang nagpatalsik ng dugo sa paligid. Kasunod nito ay makikita natin ang pagsigaw ng mga tagasunod kasabay ng pagkahiwa ng kanilang mga katawan dahil sa lakas nito. At nang ito ay tumama sa pader ng kuweba, naglikha ito ng napakalaking pagsabog sa harap ni Miner. Sapagkat makikita natin si Murja na maayos lang na nasa gilid habang nagsasabi na ang mga tauhan nito ay tunay ng mga tanga. Nang bigla na lang siyang hinawakan ng patuloy pang nabubuhay na assassin sa kanyang paanang napakahigpit at nagpakiusap na siya ay tulungan. Subalit kaagad niya lang itong inutusan na alisin ang madumi nitong kamay kasabay ng pag-angat niya ng kanyang paa para siya ay apakan, kung saan tumalsik ang mga dugo nito sa paligid dahil sa pagkadurog ng kanyang ulo. Napatawa naman bigla si Murja at napasabi na ito ay napaka-interesado ngunit walang may nagbago at natanong na lang sa kanila kung inaakala ba nila na mayroon silang magagawa. Nang bigla na lang nitong muling ipinalabas ang kanyang skill sa loob ng kanyang bola at sinabi na sila ay hawak pa rin niya sa kanyang palad. Mapapansin naman natin ang paghubad ng isang bandana at pagsasabi ng pagsang-ayon. Kung saan habang patuloy na hawak ni Miner ang kanyang baril at gamit ng inalis nitong bandana na tinatali niya sa kanyang sugatang braso gamit ng kanyang isang kamay at bibig. Isinaad niya na ito ay kanilang ipagpatuloy dahil siya ay kanyang susurpresahin. Sa tindi ng galit ni Murja, kaagad nitong iwinasiwas ang kanyang sandatang mga bola na gawa sa bakal para atakihin ang kanyang mga kalaban habang nagsasabi na ihinto na nila ang kalokohan. Makikita naman natin ang mabilis na pagtakbo ni Jack para ito ay maiwasan, at ganoon din ang ginawa ni Miner subalit agad lang siyang naabot ng isang bola. Gayunpaman sinubukan nitong makagawa ng sapat na distansya, at nang ito ay kanyang magawa ay kaagad siyang lumingon at nagpaulan ng paputok sa kanilang kalaban. Ngunit habang papalapit ang mga bala nito sa kubang babae, kaagad niya na muling inactivate ang kanyang skill na deflect habang pinagtatawanan nito at tinatanong kung hindi pa din ba nito naiintindihan ang mga bagay. Pansin naman natin ang biglang pag-cross ng dalawang bala kung saan di kalaunan nagawang tumama ang mga ito sa isa't isa, na siyang naging dahilan ng pagkabigla ni Murja dahil ito ay tumama papunta sa haligi na gawa sa bato sa kanyang tabi para ito ay maputol. Na siyang agad rin na natumba papunta sa kanya kaya kamuntikan na siya nitong matamaan pero buti na lang at kaagad siyang nakatalon papalayo para ito ay maiwasan. Ang tagpo ay kanya namang ipinagtaka ng husto kaya napatanong siya sa kanyang isipan kung ang kalaban ba nito ay totoong nagmintis o di kaya ito ay kanyang sinasadya. Nang bigla na lang na muling nagpaputok si Miner gamit ng kanyang baril para gawin ang parehong bagay para patamaan ang mga natitirang haligi na mga bato upang mahulog papunta sa kanyang kalaban. Hindi ito pinapayagang magpatuloy, kaagad na muling iwinasiwas ng Kuba ang kanyang mga sandatang bola sa paligid para magawang masira ang mga nahuhulog na haligi at kasunod nito ay ang mabilis niyang pagsugod papunta sa babae na tumatakbo para makatakas.
Ngunit bigla na lang napalingon si Minor sa kanya at napangiti. Ito ay dahil inaasahan niya na gagawin niya ito kaya nang siya ay makalapit ay pinuntirya nito ang isang malaking bato malapit sa kuba, na siyang mabilis na nabasag ng ito ay kanyang matamaan at nagkalat ang mga piraso nito papunta kay Murja kaya siya ay nasugatan. Nakikita itong mga pangyayari, natanong ni Jack kung ginamit ba ng babae ang mga nadurog na bato para siya ay matamaan. Pabalik sa dalawa habang napapasigaw si Murja sa kanyang nararamdamang sakit dahil sa patuloy na pagbaril ni Minor sa mga bato sa paligid para tumama sa kanya. Napanganga naman si Jack nang maunawaan niya kung papaano itong gumagana dahil hindi bumabalik ang mga pag-atake ni Minor. Ito ay dahil kahit na mayroong abilidad ang kanilang kalaban na maibalik ang kahit anumang pinsala na kanyang makukuha, ito ay gumagana lamang pag siya ay direktang inaatake. At sa madaling salita, nakakapagdulot ng pinsala si Minor sa kanilang kalaban sa pamamagitan ng pagsira nito sa mga bagay na malapit sa kanya para hindi siya direktang atakihin. Na siyang nagbibigay patutuhanan dahil sa kasalukuyan ay mapapansin natin ang pagkahulog at pagtama ng isang malaking bato papunta sa kubang babae. Kasunod nito ay ang pagbaril ni Minor sa bagay para maatake ang kanilang kalaban, sapagkat hindi ito tumama dahil nagawa itong maiwasan ni Murja at dali-daling sumugod papunta sa babae dahil sa kanyang matinding pagkainis. Gayunpaman nagpalabas lang ng ngiti si Minor sa kanya at isinaad na sinabi ko na sayo na susurpresahin kita hindi ba? Nang bigla na lang natamaan itong kubang babae ng isang lumitaw na pag-atake habang siya ay sumusugod kung saan ito ay sumabog sa kanyang harapan at tumalsik ang kanyang mga dugo. Pagkatapos nitong matanggap ang pag-atake ay nasuka siya ng dugo habang nauubong napapaisip na kinakailangan nitong makaalis malayo sa pader dahil sa mga maruruming paraan na ginagawa ng babae. Subalit kasunod nito dahil sa tindi ng kanyang galit ay walang pag-aalinlangan siya na muling sumugod para tapusin ang babaeng adventurer. Hindi naman ito alintana ni Minor kaya nang ito ay makalapit sa kanya ay dali-dali lang siyang umatras. At nang siya ay makapwesto ng maayos ay ang kanyang pagpapalabas ng kanyang napakalakas na skill na tinatawag na bullet smash habang pinagsasabihan niya ang kuba na ang lugar na ito ay isang minefield para sa kanya. Ayaw magpatalo at pilit na iginigiit na wala itong epekto sa kanya, kaagad na muling ipinalabas ni Murja ang kanyang skill na deflect para ito ay pabalikin. Subalit nagulat lang siya ng husto dahil ang napakalaking bala na pinakawalan ni Minor gamit ng kanyang skill ay dumaan lang sa kanyang tabi. Na siyang tumama sa kisame ng kuweba at naglikha ng napakalaking pinsala kung saan nagawang mabiyak ang isang malaking bato. Kasunod nito ay ang pagkahulog nitong dambuhalang bagay sa kinaroroonan ng kubang babae na natitigilan lang ngayon sa kanyang kinatatayuan. Wala namang may nagawa si Minor kundi ang pagmasdan na lamang ang mga pangyayari habang patuloy na nahuhulog ang mga malalaking bato sa kanilang kalaban. At nang humupa ang sitwasyon makalipas ng ilang sandali, mapapansin natin ang paglabas ni Jack, kung saan nasilayan nito ang malaking tipak ng mga bato na nagtipon sa lupa dahil sa pagkasira ng kisame ng kuweba. Ngunit mayat-maya pa ay bigla na lang itong gumalaw. Na siyang labis na ikinabahala ni Minor sa oras na ito ay kanyang mapansin kaya kaagad siyang napalingon. Nauunawaan na nasa delikadong sitwasyon ngayon ang nakaupong si Jack, nagmamadali siyang tumakbo papunta sa kanya habang pinagsasabihan itong umalis sa daan. Pansin itong kakaibang bagay na nangyayari, napalingon na lang rin si Jack sa pagkabahala. Nang bigla na lang nagkaroon ng napakalaking pagsabog sa kanilang kinaroroonan na siyang bumalot sa paligid ng usok at nagpatilapon sa mga sirang bato. At pagkatapos nito makalipas ng ilang minuto, makikita natin ang pagliliwanag ng sandata ng kuba dahil sa matinding init. Kung saan habang siya ngayon ay nagsusuka ng dugo sa kanyang kinaroroonan habang naiinis dahil muli nitong ginamit ang malaking bahagi ng kanyang buhay. At habang mapapansin natin siya sa loob ng isang butas na gawa ng napakalakas na pagsabog dahil sa kanyang ipinalabas na pag-atake, natanong niya kung ang mga ito ba ay nakatakas dahil wala siyang may nakikitang bangkay sa paligid. Kasunod nito ay ang kanyang pagsabi na ang lalakas ng loob ng mga ito, pero dahil alam niya na ngayon kung papaano siya nito aatakihin, hindi na ito tatalab sa kanya. Dagdag pa nito habang patuloy na humuhupa ang usok sa kuweba, na muli na nilang simulan ang pangangaso. Pumunta naman tayo hindi kalayuan sa loob ng kuweba habang makikita natin ngayon si Jack na hawak-hawak ang sugatan na si Minor at tinatanong kung siya ba ay maayos lang. Kaagad naman siyang nanghingi ng patawad dahil ito ay kanyang kasalanan kung bakit si Minor ngayon ay nakatamo ng sugat lalo na sa kanyang paa. Nauunawaan na sila ay maaabutan ng kubang babae sa lalong madaling panahon,
Natatakot na isinaad ni Jack na sila ay maghanap ng ibang daan. Subalit sinagot lang siya ni Minor na ito ay maayos lang, kasunod nito ay ang bigla niyang pag-angat ng kanyang baril papunta sa kanyang noo at pagsasabi nito na ito ay dahil mayroon pa siyang plano. Makalipas ng ilang minuto sa loob ng kuweba ay mapapansin natin ang sandatang bola ng kuba na kanyang pinapatama sa mga haligi sa paligid habang nagtatanong kung saan ang mga ito nagtatago. Dagdag pa nito nang may panggagalaiti na ihintunan ng mga ito ang pagtago na parang isang maliit na daga at lumabas dahil matatagpuan niya din ang mga ito di kalaunan. Kaagad niya namang pinuntirya ang isang malaking haligi na gawa sa bato malapit sa kanya. Subalit nang papalapit na ang pag-atake nito ay may bigla na lang sumulpot na isang nagliliwanag na bala papunta sa kanya. Na siyang mabilis na nagpatuloy para siya ay patamaan. Ngunit bago si Murja na matamaan nito ay kaagad niya na muling ginamit ang kanyang skill na deflect para ito ay pabalikin habang nagsasabi na ito ay walang saysay na pagpupumiglas. Nang bigla na lang itong lumusot sa kanyang skill at dumiretso papunta sa kanya na siyang naging dahilan ng pagtalsik ng dugo nito sa paligid dahil siya ay nagawang matamaan. Hindi mapaniwalaan ang tagpo, natanong niya kung papaano itong nangyari. Para mahinto ang kanyang pag-atras ay malakas nitong inilapag ang kanyang paa sa lupa at natanong kung ano ang ginawa nito dahil nauna siya sa pagpapalabas ng kanyang skill. At dahil pansin nito ang isang nagliliwanag na presensya malapit sa kanyang kinaroroonan ay dali-dali niyang iwinasiwas ang kanyang sandatang bola para ito ay atakihin. Na kanya namang nahagip ng napakalakas nitong pag-atake kaya ito ay tumalsik pabalik. Gayunpaman nagulat itong kuba dahil ang bagay na kanyang inatake ay nawala na lamang na parang bula sa ere ng ito ay kanyang matamaan. Nang bigla na lang siya na muling natamaan ng isang pag-atake sa kanyang likuran kaya muling tumalsik ang mga dugo nito sa paligid. Hindi nauunawaan ang tagpo, pag-alit nitong natanong kung ano ang nangyayari. Bigla namang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa boses na kanyang naririnig na nagsasabi kung hindi pa din ba nito naiintindihan. Sa tabi ay mapapansin natin ang nagliliwanag na buhok, kasunod nito ay ang pagpapakita ng kanyang nagliliwanag na katawan. Nagawang makita itong isang babae na gawa sa isang mana, nagugulat na isinaad ni Murja na ang ibig ba nitong sabihin ay ginamit niya ang Summon Crew. Ang Summon Crew, ito ay isang bihirang skill na nagbibigay kapangyarihan na tawagin ang iyong mga kaibigan. Kaya natanong ni Murja na inaakala niya na ang skill na ito ay pagmamay-ari lamang ng Eagle Eye kaya bakit ito nagagamit ng babaeng adventurer. Nang bigla na lang nagpaputok itong nagliliwanag na babae gamit ng kanyang sandatang baril. Nauunawaan na hindi niya magagawang mapabalik ang pag-atake na ito at nagmumukha itong babae na isang nabubuhay na bagay, naisip niya na ito ay napakadelikado kaya dali-dali siyang umatras para ito ay iwasan. Subalit dahil sa bilis ng pag-atake nito ay nagawa pa rin na mahagip ang kanyang katawan kaya ito'y nasugatan. Sapagkat kahit na ganoon ay napamura ang kubang babae dahil hindi pa ito ang katapusan ng pag-atake na ginagawa ng nagliliwanag na babae. Napapansin na hindi niya magagawang maiwasan ang isa nitong bala ay dali-dali niyang kinuha ang kanyang sandatang bola at ginamit ito para maharang ang pag-atake habang napapaisip na ito ay masama dahil walang saysay ang pag-aatake niya sa ilusyon. Nang bigla na lang gumalaw itong babae sa paligid at nagpaulan sa kanya ng mga bala, kaya walang pag-aaksaya ng oras na tumakbo sa paligid si Murja dahil nalalaman niya na kinakailangan nitong hanapin ang tao na gumagamit ng skill na ito para ito ay mahinto. Iwinasiwas naman nito kahit saan ang kanyang sandata para pilit siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan, at habang siya ay nagpapatuloy ay naisip niya na itong skill ay gumagamit ng napakaraming mana kaya paniguradong siya ay nasa paligid lamang. Dagdag pa nito na nakakasigurado siya na ito ay nasa malapit lamang, nang bigla na lang siyang napahinto dahil sa kanyang nauunawaan. At kaagad nito na muling ginamit ang kanyang bola na napapalibutan ng kulay berdeng aura para puntiryahin ang nagliliwanag na babae na gawa sa skill. Na siyang kanya namang nagawang matamaan subalit ito ay lumusot lamang sa kanyang katawan. Pero kahit na ganoon, ito ang kanyang pakay dahil naiintindihan niya na sa likod nitong skill ang pinakaligtas na lugar na kanyang pagtataguan para gamitin itong isang shield. Kasunod nito ay napunta ang kanyang sandatang bola papunta sa isang malaking haligi na gawa sa bato, na siyang kaagad niyang nasira ng ito ay kanyang matamaan at nandito nga ang pinagtataguan ni Minor na ngayon ay hindi makagalaw dahil sa kanyang sugat sa paa. Wala nang may mapupuntahan, patuloy lang nananatili ang babae sa kanyang kinaroroonan habang nagpapalabas ng seryosong mukha. Napasabi naman si Murja na siya ngayon ay kanyang nahuli at ito na ang kanyang magiging katapusan.
Ngunit nagtaka siya dahil ang pag-atake nito ay bigla na lang huminto bago pa tuluyang maabot ang babae. Kasunod nito ay ang paglitaw ng isang boses na nagsasabi na kung alam niya kung saan manggagaling ang pag-atake, kahit siya ay magagawa itong maharang. Ito ay si Jack na bigla na lang sumulpot sa kinaroroonan ni Miner at kaagad na hinawi ang malaking bola gamit ng kanyang espada. At habang ito ay nangyayari, makikita natin ang muling paggamit ni Miner ng kanyang skill na Summon Crew, kung saan ngayon ay muling paglabas ng nagliliwanag na babae habang angat-angat nito ang kanyang sandatang baril na nagtitipon ng kapangyarihan papunta sa kanilang kalaban. Alam niyang wala nang may mapupuntahan ang kubang babae, habang ang nagliliwanag na babae ay nasa kanyang likuran ay wala na siyang may nasabi sa kanyang kalaban kundi siya ngayon ay checkmate. Napapansin itong napakalakas na pag-atake na nagliliwanag sa kanyang harapan, napamura na lamang si Murja sa pagkabahala. At matapos na makatipo ng maraming bilang ng mana itong skill, kaagad niya itong pinakawalan papunta sa kubang babae na siyang naging dahilan ng pagtama at pagkabutas ng iba't ibang parte ng kanyang katawan kung saan nagkalat ang dugo nito sa paligid. At dahil sa malaking butas na gawa nito sa kanyang katawan, makikita natin sa malayo si Jack, Miner at ang kanyang ipinalabas na skill. Maya't maya pa ay mapapansin natin ang pagkaputol ng mga kadena ni Murja, kasunod nito ay ang kanyang pagkatumba ng napakalakas sa lupa. Nakikita ang ipinalabas na skill ni Miner, na tanong ni Jack sa kanyang isipan kung ito ba talaga ay ang skill na Summon Crew. Ito ay dahil sa karaniwan, ang skill na ito ay nagpapalabas lamang ng isang clone na walang malay. Gayunpaman ang clone na ito ay bigla na lang napalingon kay Miner at sinabihan siya na inaasahan nito na muli silang magkikita ng kanyang kapatid. Habang makikita natin ang unti-unting paglaho ng kapatid ni Miner sa refleksyon ng kanyang mata, may tuwa siyang nagsabi ng kanyang pasasalamat at sila ay muling magkikita ng kanyang kapatid na tinaguriang Eagle Eye na si Leia.